Mga mahal na kapatid, sa lahat po ng mga nagaganap na krimen, karahasan, malaganap na kahirapan, mga digmaan na nagdudulot ng pagkawasak at kakilakilabot na pagkamatay ng marami, pangunahin ang mga sibilyan. Bukod pa, ang mga nagaganap na mga kalamidad sa iba't ibang panig ng daigdig ay nagdudulot ng matinding kalungkutan o kapighatian sa marami. Subalit, sa panig natin na mga lingkod ng Diyos, ang mabibigat na mga suliranin pa rin na kasalukuyang bumabagabag sa iglesia ang mas nakakaapekto sa ating buhay, lalo na sa ating buhay espiritual. Sapat para sabihin na ang kalungkutan o ang kapighatian ay nagdudulot ng pagkabalisa, takot, kawalan ng pag-asa, at ang mas masahol, ang pagkawala ng pananampalataya at pagtitiwala ng iba sa Diyos. Pag-aaralan po natin ang leksyong ito upang magtamo tayo ng sapat na lakas at inspirasyon upang anuman ang mangyari, hindi tayo madaig ng kalungkutan at huwag tayong mahadlangan sa pagtupad ng ating mga tungkuling bigay ng Diyos sa atin at sa ginagawa nating paninindigan sa panig niya at sa panig ng kanyang katotohanan. Bakit po hindi nakahahadlang ang kalungkutan o ang kapighatian sa paninindigan ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa panig niya at sa panig ng kanyang katotohanan? Pakinggan niyo ang nakasulat dito po sa ikalawang Korinto 4:17 at babasahin din natin ang talatang 16. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Bakit po hindi nakahahadlang ang kalungkutan o ang kapighatian sa paninindigan ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa panig niya at sa panig ng kanyang katotohanan? Narinig ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, ang aming magaang na kapighatian na sa isang sandali lamang. Sa mga tuwid, ang pagtuturing ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa mga kalungkutan, sa mga kapighatiang nararanasan sa buhay na ito, magaan lang. Sandali lamang. Bakit ganon? Ang kanilang pagtuturing o pananaw sa kanilang mga kapighatian, saan ba nakatuon ang kanilang pansin? Doon sa kaluwalhatiang walang hanggan na ibubunga ng mga nararanasan nilang kapighatian. Paano po nahahayag ang gayong paninindigan nila? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kami nanghihimagot. Sa ibang salin ng Biblia, hindi kami nawawala ng pag-asa. Bagaman ang aming pagkataong labas, itong katawang ito, ay pahina sapagkat tumatanda, nagkakasakit, naaapektuhan ng mga nangyayari sa buhay na ito, ngunit ang aming pagkataong loob, yun na nga ang ating pananampalataya, yun na nga ang ating pag-asa, ay nababago o lumalakas sa araw-araw. Sa makatuwid, ang tapat na mga lingkod ng Diyos ay hindi nasisiraan ng loob o hindi nanghihina sa kabila ng mga paghihirap na nagdudulot ng kalungkutan sa kanila. Sapagkat hindi sa mga bagay na nakapagpapalungkot sila nakatingin, kundi sa walang hanggang kaluwalhati ang mahahayag sa araw ng kaligtasan. Maaring sabihin ng iba na sila ay tao rin na
madaling makaranas ng kalungkutan. Lalo na kapagka ang mga suliranin na dumarating sa kanilang buhay ay sunod-sunod at mabibigat. Bilang mga lingkod ng Diyos, sinong hindi natin dapat tularan kung dumating man sa atin ang matinding kalungkutan? Pakinggan niyo ang pahayag din ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 4, talatang 13. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sino po ang hindi natin dapat tularan kung dumating man sa atin ang matinding kalungkutan? Ang mga nalulungkot gaya ng iba na walang pag-asa. Naunawaan po ni Apostol Pablo na ang maging malungkot o mapighati ay isang normal na damdamin, maging sa panig natin na mga lingkod ng Diyos. Ngunit, ang hindi marapat sa mga lingkod ng Diyos ay ang malungkot tulad ng mga taong walang pag-asa. Meron po bang ipinakikilala ang Biblia na mga taong walang pag-asa, kaya hindi katakataka na sila ay madaig o maigupo ng mga kalungkutan? Meron. Sino po ang ipinakikilala ng Biblia na mga walang pag-asa na hindi natin dapat tularan? At bakit wala silang pag-asa? Dito sa pahayag pa rin ni Apostol Pablo sa Efeso sa 2, talatang 12. Na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ang mga taong walang pag-asa o madaling mawala ng pag-asa ay ang mga taong walang Diyos at wala rin sa kanila ang Panginoong Kristo. Sa makatwid, kung tayo na nagkakatipon ngayon, na naninindigan sa panig ng katotohanan, sa pagtatanggol natin sa iglesia, kung tayo ay mawawala ng pag-asa o hahayaan nating ang ating sarili ay madaig ng mga kalungkutan sa buhay, ito ay katumbas na tinatanggap natin ang sinasabi ng mga kumakaaway at umuusig sa atin na ang Diyos at ang Panginoong Kristo ay wala na sa atin nang tayo ay itiwalag nila. Mga kapatid, wala nang hihigit pa sa katotohanan na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang hindi makatarungang pagtitiwalag na ginawa sa atin. Kaya, dumarating ang kalungkutan, dumarating ang mga bagabag, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ano ang tamang reaksyon ng mga lingkod ng Diyos kung dumarating ang mga bagay na karaniwang nakapagpapalungkot sa mga tao sa daigdig na ito? Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa Ikalawang Korinto 12, talatang 10, pahayag pa rin ni Apostol Pablo. Kaya nga, ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ano po ang tamang reaksyon ng mga lingkod ng Diyos kung dumarating kalungkutan sa kanilang buhay? Tularan po natin si Apostol Pablo na nagalak o nasiyahan sa mga bagay na maaaring makapagdulot sa kanya ng kalungkutan. Tulad ng pangangailangan, pagkaapi, pagkausig, paghihinagpis dahil kay Kristo o dahil
sa pagkaiglesia ni Kristo. Bakit? Sa halip na malungkot ay ikinagagalak pa ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang pagkaapi, pagkausig, paghihinagpis, alang-alang sa Panginoong Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako ngay malakas. Para sa iba ay imposible yata yun. Dapat ng ikalungkot, nagsasayap. Mahina siya, pero malakas siya. Imposible ba yan? Sino po ba yung katulad ni Apostol Pablo na kung kailan mahina doon siya malakas at nagsasaya sa kanilang kalungkutan? Pakinggan nyo. Ang nakasulat sa Isayas sa 40, talatang 31, ganito ang ating mababasa. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Sino po ang mga lingkod ng Diyos na kung kailan sila mahina, ay doon sila malakas at nagsasaya sa kanilang kalungkutan? Ang sabi sa talata, silang nangaghihintay sa Panginoon, katumbas ng silang umaasa sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sa ano sila itinulad? Ang sabi, sila'y paiilang lang na mga may pakpak na parang mga agila, hindi napapagod sa pagkampay, sa paglipad. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Mga kapatid, hindi po imposible sa mga tunay na lingkod ng Diyos na magalak sa panahon ng kalungkutan at maging malakas kung sila'y mahina. Kanino ito matutupad? Sa mga naghihintay sa Panginoon o lubos na umaasa sa Kanya. Kung tayo lang sa ganang ating sarili, sino makakakaya na tiisin ang maraming kalungkutan na nararanasan natin sa buhay na ito? Hindi lang yung kahirapan, mga ligali sa mundo, mga suliranin sa buhay na ito, lalo pa nga ang kasalukuyang mga suliranin na bumabagabag sa iglesia. Sino hindi malulungkot na dati ang mga nanguna sa iglesia, daman-daman natin ang pagmamahal, ang pagmamalasakit sa iglesia. Sinikap nila na buo, nagkakaisa, nagmamahalan ang mga magkakapatid. Pero nawala yun sa kasalukuyang pamamahala sa iglesia. Sapagkat sila pa nga yung pangunahing nagwatak-watak sa iglesia, sa mga pamilya ng mga kapatid sa iglesia. Ang totoo, sila mismo ang sumira sa sarili nilang pamilya na nadamay ang maraming pamilya sa iglesia. Maraming mga bagay na pagka pinag-isipan natin na nangyayari sa iglesia ngayon, magdudulot sa atin ng kalungkutan. Yun lang masinop na pamamahala o pangangasiwa sa abuloy ng iglesia.
Dati ayos-ayos, walang problema. Natatakpan, maayos ang pangangailangan, ang mga lehitimong pangangailangan at gugulin ng iglesia. Pero anong ginawa ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia? Na ang nagpapasan ay ang mga kapatid. Marami pa tayong mababanggit na nakapagdudulot ng kalungkutan sa atin. Bakit mas masakit sa atin yung mga suliraning nangyayari sa iglesia? Sapagkat yung espiritual na buhay natin ang mas apektado. Ang katunayan, meron na ngang iba na dahil sa hindi tama ang naging reaksyon nila sa mga suliraning nangyayari sa iglesia, yung iba nagalit. Yung iba ay nasiraan ng loob, nawalan ng pag-asa, naligaw. Kaya nga yung iba ay nagtatag na ng sariling relihiyon. Nagturo na ng mga aral na iba sa itinuro ng sugo. Yung iba ayaw ng sumamba. At gumagawa na ng mga bagay na ginagawa ng mga desperadong mga tao. Pero sa panig natin na hanggang ngayon ay pinagpapaunawaan ng Panginoon Diyos, tinuturuan ng kanyang mga katotohanan, yung mga kalungkutan natin, bunga ng mga pag-uusig, panggigipit, nakapagpapasigla sa atin yun. Nakapagpapasaya sa atin yun. Hindi tayo nadadaig ng maraming suliranin at pagsubok sa buhay. Paano natin makikilala ang mga lingkod ng Diyos na tunay na naghihintay sa Panginoon, hindi nanghihina o hindi pumapayag na ang kalungkutan ay makapanaig sa kanila? Dinggin ninyo nakasulat dito sa Awit 27, mga talatang 4 hanggang 9. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo, sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako na lihim sa kanyang kulandok. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At ngayoy matataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko. At ako'y maghahandog sa kanyang tabernakulo ng mga hain ng kagalakan. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga pagpuri sa Panginoon. Dinggin mo, o Panginoon, pagka ako'y sumisigaw ng aking tinig. Maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako. Nang iyong sabihin, hanapin ninyong aking mukha, ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, O Diyos, ng aking kaligtasan. Ang narinig po ninyo ay bahagi ng awit ng lingkod ng Diyos na si David. Ang kahayagang tunay siyang naghihintay sa Panginoon ay ang lagi niyang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Lagi niyang hinihingi noon sa Panginoon at hinahanap na siya ay makatahan sa templo o sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay upang maghandog ng mga hain ng kagalakan, umawit ng mga pagpupuri, sa makatwidbaga ay upang sumamba at maglingkod sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang marami sa atin ay hindi na nakadadalo sa mga pagsamba sa loob ng mga gusaling sambahan o kapilya na nakasanayan natin noon. Ngunit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng paraang ito ng pagsamba. Itong ating EGM, narito ay
nakapagpupuri tayo, nakapananalangin, nakasasamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya itong pagsamba natin, mga kapatid, biyaya ng Diyos sa atin. Hindi tayo nagkakatipon sa isang dako. Magkakalayo tayo ng dako. At hindi nga tayo magkakakilala eh. Pero iisa tayo ng puso't isipan sa paninindigan, sa panig ng Diyos, sa panig ng iglesia, sa panig ng katotohanan. Tayo ngayon ang inaasahan ng Panginoon Diyos na kung dumating man ang kalungkutan o kapighatian sa buhay natin, hindi tayo madadaig, kundi patuloy tayong aasa sa ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang pangako ng Diyos sa mga lingkod niya na hindi hinahayaang ang sarili nila ay madaig ng anumang kalungkutan sa buhay na ito? Pakinggan niyo nakasulat dito po sa Hebreo sa 13, ang talata ay 5. Pakinggan ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo. Ganito ang kanyang sinasabi. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Salita po ito ng Panginoon Diyos. Ito po ang pangako niya sa mga lingkod niya na hindi hinahayaan ang sarili nilang madaig ng kalungkutan. Ang katunayan ay patuloy silang sumasamba. Patuloy silang naglilingkod sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Tayo po ang buhay na saksi kung paano natupad at tinutupad ng Diyos ang pangakong ito sa buhay natin. O maaaring ang iba sa atin nagkaroon ng pag-aalinlangan dahil sa tila baga walang katapusang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, lalo na sa bayan ng Diyos ngayon. Ngunit anong katunayang sa kabila ng maituturing ngayon na pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng iglesia sa mga huling araw na ito, hindi tayo iniwan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos hanggang ngayon. Taglay natin ang lakas at tapang na kaloob ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin. Ito pa tayo, naglilingkod, mga iglesia ni Kristo, na ang ibinubuhay ay kung ano yung mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahalan. Hindi tayo nagpakaligaw. Naawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero bukod dito, anong ipinangako ng ating Panginoon Diyos na gagawin niya sa kalungkutan natin ngayon? Kaya hindi natin ito dapat ikapanghina. Pakinggan niyo ang pahayag ng Panginoong Kristo na nakasulat dito sa Juan sa 16, ang talatay 22. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan. Ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Tiniyak po ng Panginoong Kristo na ito rin ang kalooban ng Panginoon na bagamat tayo ngayon ay nalulumbay o nalulungkot, ang ating kalungkutan ay papalitan nila ng kagalakan. Isang uri ng kagalakan na walang makapag-aalis sa atin sa sinuman. Ang totoo, kahit sa buhay na ito, may mga pagkakataong ginagawa ng Diyos at ng Panginoong Kristo na
yung kagalakan natin ay maranasan natin. Yun nga lang, hindi pang matagalan yung kagalakang nararanasan natin sa mundo. Pagka tayo nalulungkot, pinasasaya tayo ng Panginoon Diyos. Pero kung gaano man katagal yun, hindi pa rin yun kumpleto. At hindi pa rin pang walang hanggan. Kaya ang ating alamin ngayon saan at kailan ang ating kalungkutan ay mapapalitan ng walang hanggang kaligayahan. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Apokalipsis sa 21, 1-4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparamat, ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang. Kung napansin ninyo mga kapatid, ang ating kalungkutan, ang ating kalumbayan, ang ating pagdadalamhati ay magiging walang hanggang kaligayahan sa araw ng paghukom doon sa bayang banal. Hindi dito, sa buhay na ito. Sapagkat ang mundong ito, ang mga bagay sa langit, mapaparam, mapupugnaw sa matinding init pagdating ng araw ng paghukom. Subalit, doon sa bagong lupa, na may bagong langit, na yun nga ang bayang banal. Tinatawag ding bagong Jerusalem. Ipinangako ng Panginoon Diyos na doon ang uri ng buhay natin ay wala ng dalamhati, wala ng pagluha, wala ng hirap, wala na rin sakit. Wala na yung mga nakapagdudulot sa atin ng kalumbayan. Sapagkat ang buhay natin doon sa langit, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kaligayahan, ang matatamo natin sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Hintayin natin yon, mga kapatid. Ituon natin ang ating pansin doon. Yun yung tinignan ni Apostol Pablo at ng mga naunang lingkod ng Diyos. Yung walang hanggang kaligayahan. Kaya ang sabi niya kanina, magaan lang. Sandali lang. Yung mga kalumbayan, yung mga kapighatian na nararanasan sa buhay na ito sapagkat doon siya nakatingin sa walang hanggang kaligayahan, sa walang hanggang buhay na ipagkakaloob ng Diyos. Pero habang hinihintay natin ang araw na wawakasan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nakapagpapalungkot sa atin, anong pangako ng Diyos? Na dapat maging inspirasyon natin upang maipagpatuloy pa rin ang masigla nating mga paglilingkod, ang pagtupad ng ating mga tungkulin sa kabila ng kasalukuyan nating mga nararanasan. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa 2 Korinto sa 1:3-4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian
upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Sinasabi po ng Biblia na nasa atin ang ating Diyos, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang ating maaliw ang mga tulad natin na nangasa anumang kapighatian. Kaya, bagamat ipinahihintulot ng Diyos na makaranas tayo ng iba't ibang uri ng mga kapighatian sa buhay na ito, hindi niya tayo hinahayaang harapin ang ating mga kapighatian o kalungkutan ng tayo lang, sapagkat alam ng Diyos na kung tayo lang, hindi natin magagawang mag-isa. Tao tayo na madaling lumungkot kahit sa maliit na problema lang. Problema sa kabuhayan, problema sa pamilya, problema sa mga nangyayari sa paligid, sa kaguluhan. Kung tayo lang, hindi po natin kaya. Pero anong ginagawa ng Diyos sa atin? Inaaliw niya tayo. Ang totoo, pangunahin sa panahon ng pagsamba. Kaya napakahalaga ng pagsamba. Yun nga yung hiniling ng lingkod ng Diyos na si David. Niling niya sa Panginoon. Kanyang hinanap na siya'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Lalo na sa panahong ito, kailangan natin ang pagsamba. Kailangan natin ang kaaliwan na mula sa ating Panginoon Diyos. Paano tayo inaaliw ng Diyos? Sa lahat ng ating mga paghihirap at kalungkutan na nangyayari sa ating buhay, lalo pa nga ang nangyayari ngayon sa iglesia. Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa Juan sa 14, 26 hanggang 27. Datapwat ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Ang paraan ng Diyos ng pag-aliw sa atin ay sa pamamagitan ng pagsusugo niya ng Espiritu Santo upang magkaroon tayo ng kapayapaan at hindi magulumihanan ang ating puso ni matakot man. Ang katunayang ang Diyos ay maawain at mapagmahal sa atin kahit hamak lamang ang pagsambang na isasagawa natin. Itong ating EGM, isinusugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa ating mga puso sa tuwing tayo'y nagkakatipon upang aliwin tayo. Ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Paano ba nang aaliw ang Espiritu Santo? Hindi lang yung pagka tayo'y sumasamba ay halos kilabutan tayo dun sa kapangyarihang nadadama natin. Ang lalong malaking manifestasyon na tinanggap natin ng Espiritu Santo ay na ipaalala sa atin yung mga itinuro sa atin. Kaya natatandaan natin yung mga aral. Hindi yung naiyak lang tayo sa pagsamba, pagkatapos nalimutan na natin ang aral. Sinuway na natin, nilabag na natin yung aral. Ang tunay na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu Santo sa panahon ng pagsamba, yung mga aral
na tinanggap natin, hindi natin malilimutan yun. Yun ang magdudulot sa atin ng kapayapaan. Ano man ang mangyari, hindi tayo magugulumihanan, hindi matatakot ang ating puso. Panatag tayo. Sapagkat ang tinutunto natin yung tamang daan, yung tamang landas. Na ano't ano man ang mangyari, dumating man ang kamatayan natin o dumating man ang araw ng paghukom, dadalhin tayo ng Diyos sa piling niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pero bukod sa Espiritu Santo na umaaliw, sino pa ang ibinigay sa atin ng Diyos upang tumulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan, lalo na sa panahon ng mga bagabag at suliranin? Pakinggan niyo nakasulat dito sa Hebreo sa 4, talatang 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Binigyan po tayo ng Diyos ng luklukan o trono ng biyaya na ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya siya sa atin upang sa panahon ng ating mga pangangailangan at iba't ibang mga suliranin ay makalapit tayo sa Diyos upang matamo natin ang kanyang awa at makasumpong tayo ng kanyang mga biyaya. Mga kapatid, hindi nawawala ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Oo, itiniwalag tayo ng kasalukuyang pamamahal. Hindi nga makatarungan yun eh. Labag nga yun eh sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya hindi nawawala sa atin ang Panginoong Kristo. Yung kaugnayan natin sa Kanya. Iglesia ni Kristo pa rin tayo. Sapagkat kung nawalay tayo sa Panginoong Kristo, yung isipan niya, hindi na natin taglayo. Yun pa rin ang taglay natin. Ang totoo, tayo nga yung tunay na nagmamahal sa Iglesia ni Kristo. Ayaw natin nung ginagawa ng kasalukuyang pamamahalan na pinipinsala ang kapakanan, ang kabanalan ng Iglesia. Pero ang paniniwala, tunay pa rin silang Iglesia ni Kristo. Sila pa rin yung inilagay ng Diyos na tagapanguna sa bayan ng Diyos sa mga huling araw. Ang tunay na nasa panig ng Diyos, nasa panig ng Panginoong Kristo, ang ginagawa. Ang ibinubuhay araw-araw ay kung ano ang mga kalooban ng Diyos na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala sa Iglesia. Mga kapatid, ngayon, higit kailanman, lalo nating kailangan na dumulog o lumapit sa luklukan ng biyaya sa ating Panginoong Kristo upang humingi ng awa at biyayang galing sa Diyos. Nakikita natin ang pinsalang dulot ng kaguluhan at mga suliranin na patuloy na bumabagabag sa bayan ng Diyos ngayon. Na ang idinudulot nga sa iba ay matinding kalungkutan o labis na paghihirap ng kalooban. At gaya nga ng paulit-ulit na naming nasabi sa inyo, nagpagalit sa iba, nagbunga ng pagkainip, naging desperado ang iba at nagbunga sa iba na gumawa ng mga desperadong aksyon. Ang lalong masamang desperadong aksyon, magtatag ng ibang iglesia, ng ibang relihiyon, magturo ng ibang aral. Naligaw, pagka ganun. Hindi po tayo dapat mahulog sa alinman sa mga aksyon at reaksyong ito. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Panginoong Kristo upang tulungan tayo sa panahon ng ating pangangailangan at isinusugo ang Espiritu Santo upang aliwin at ipaalala sa atin ang mga tunay na doktrinang narinig natin sa sugo at sa naon na mahala. Nangako ang Diyos
natutulungan tayo sa panahon ng mga pagsubok na ipinahihintulot niyang maranasan natin. Kaya, sa ating bahagi, ipangako natin sa Diyos na ang mga kalungkutan ay hindi magpapahina sa atin sa ginagawa nating paninindigan sa panig ng Diyos at sa panig ng Kanyang katotohanan. Mga kapatid, itinuro namin sa inyo ang leksyong ito para magtamo tayo ng sapat na lakas, ng inspirasyon, na itaguyod natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo ng buong pananampalataya. Kalakipang lubos na pag-asa sa tulong at magagawa ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama, habang pinakikinggan namin ang iyong mga aral, binubulay-bulay namin ang mga sandali, ang mga panahon nang kami ay hindi pa itinitiwalag ng kasalukuyang pamamahala na halos ang malaking bahagi ng buhay namin ginugugol namin sa mga pagsamba at paglilingkod sa iyo sa loob ng gusaling sambahan. Na doon, daman-dama namin ang pag-aliw mo, ang pakikisama mo. Marami mang mga suliranin at mga bagabag na dumarating sa buhay namin, pinagagaan mo. Inaaliw mo kami, pinalalakas mo kami. Ang totoo ay pinakahahangad naming mabalik ang gayong kalagayan na ang iglesia ay maayos. Kaming lahat nakapapasok sa gusaling sambahan upang doon sama-samang sumamba at maglingkod sa iyo. Subalit ikaw po ang nagpahintulot na mangyari ang ganitong kalagayan namin, na kami hindi makatarong itiwalag ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Subalit ikaw din ang nagpahintulot, Ama, na magkaroon kami ng ganitong pagtitipon. Bagaman ito'y hamak, hindi man kami nagkakasama-sama sa isang dako. Subalit iisa ang aming puso't isipan na sambahin ka, ipagpatuloy ang matapat naming mga paglilingkod sa iyo. Kita mong kasabikan ng mga lingkod mong nagkakatipon ngayon para dumalo sa ganitong mga pagsamba. Maaga pa, hinahanap ka na namin. Sapagkat sa ganitong mga pagtitipon namin, nagpapakahayag ka, isinusugo mo pong Espiritu Santo para aliwin kami. Salamat ng marami. Ito'y patotoo na hanggang ngayon, mga anak mo kami, kinikilala mo kaming mga anak mong mga babae, mga lalaki sa mga huling araw na ito. Hindi lang may karapatang sumamba at maglingkod, kundi tumawag at magtamo ng iyong paglingap. Ama, bago kami matapos sa aming panalangin, maari ba abutin mo ng iyong makapangyarihang kamay ang lahat ng mga dumadalo ngayon? Ama, kailangan ka namin sa buhay namin sapagkat napakaraming mga suliranin na nagdudulot sa amin ng kalungkutan. May mga pagkakataon, nalilito ang mga lingkod mo. Subalit, pagka sa ganitong mga pagsamba, naririnig namin ang mga aral mo, nahayag sa amin ang iyong kapangyarihan, Panginoon, nagiging matatag kami sa aming paninindigan, napupuno ang puso namin ng pag-asa na makapagpapatuloy kami sa aming mga paglilingkod. Lunasan mo
ang mga suliranin ng mga lingkod mo. Pagaanin mo ang aming mga pasan. Kung merong may taglay na karamdaman ngayon, haplusin mo. Ama, dugtungan mo pa ang buhay namin. Ibiyaya mong lakas. Nais namin habang nabubuhay kami, makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod. Ang higit naming ipinagmamakaawa, Ama, tapusin mo na ang mga mabibigat na suliranin sa iglesia. Ibalik mo na po ang iglesia sa dati nitong banal, maayos, at maluwalhating kalagayan tulad ng dati para ganap kaming makapaghanda sa kaligtasang malapit ng dumating. Panginoon, nihiling namin sa iyo, sana makita pa namin ang sandaling yon. Buhay pa kami na ang iglesia ay mabalik sa dating kalagayan. Subalit kung hindi mo ipahihintulot at lumawig pa ang suliranin sa iglesia, ang hiling namin, datnan kami ng aming kamatayan. Taglay namin ang tunay na pananampalataya, ang matibay na pag-asa sa iyo at sa iyong banal ng paggagawa sa amin. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami. Ikaw ang luklukan ng biyaya at awa. Pinakikinggan ng Ama ang aming panalangin dahil sa iyo. Patuloy mong dinggin ang bawat panalangin ng mga lingkod mong nagkakatipon ngayon. Patatagin mo pa ang aming pananampalataya. Pagpalain ang aming sambahayan. Ingatan mo ang aming mga anak. Gawin mo kaming mananampalataya. Kaming lahat maging karapat-dapat sa pagsalubong sa iyo at sa pagtatamo ng walang hanggang buhay. Sa piling mo at sa piling ng Ama, matatapos na ang lahat ng aming kapighatian, ang mga kadalamhatian, kalungkutan. Hindi na kami luluha sapagkat ipagkakaloob niya ng Ama ang walang hanggang buhay, ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Huwag mo kaming lilimutin, Panginoon. Ipagsama mo po kami sa langit. Ama, sumasampalataya kami sa pagpapatuloy pa ng ginagawa naming mga paglilingkod. Mamamalaging lilingapin mo kami, tatanggapin mo kami, igagawad mo sa aming palagi ang iyong mga pagpapala. Lahat panalangin namin, kalaki pang lubos na pagpapatawad sa aming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.